Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwas ang gumawa ng hindi inaas. Kamakailan ay sinagupit tayo ng bagyong Milenyo at talaga namang sobrang ramdam natin kung gaano tayo nakagupit nito. Ang dami-dami pang ibang lugar na kung saan ay sobrang wala pa rin kuryente, wala pa rin tubig. Kaya naman talaga masasabi natin na isa ito sa pinakamatindi at pinakahataw talagang, ano ba to? Pinakahataw na tragedy sa ating panahon. Narito po tayo ngayon ka Lasal Dasma na kung saan ay sobrang kitang-kita kung gaano nakagupit ito ng bagyong Milenyo. Sa aking likod ay sobrang kitang-kita kung gaano nabaksak lahat ng puno at halos talagang sobrang ramdam ito ng lahat ng estudyante ng Lasal Dasma dahil isa ito sa nagpapasarap ng kanilang buhay. Bakit? Dahil ito ay nagsisilbing shed para sa kanilang pang-araw-araw na paglalakad. Ako si Paulo Boyser, isang ComDev student at narito upang magtalakay sa inyo kung ano ba ang naging epekto ng bagyong Milenyo. Noong nakaraang bagyo, isa sa pinaka naapektuhan ay ang De La Salle University Dasmariñas na kung saan ay halos 3 araw na walang pasok dahil sa walang kuryente, walang tubig at hanggang sa ngayon ay marami pa rin kalat at na kung saan pa nga hanggang ngayon ay naglilinis pa rin yung ating mga janitors at saka mga janitors sa ating lugar. Ayan, kitang-kita naman po. Papakita ko sa inyo yung mga ilan pang epekto nung pinaka dumating na bagyong Milenyo. Kita rito kung papaano ipinabaksak ng bagyo yung tignan nyo naman yan, yung pinakapuno ay nakahiga na, tapos dito pa sa part na to kitang-kita rin yung isa sa mga part na talaga namang nakita ko lang to last week pero ibang klase to. Ang mga hagdan na basag dahil sa sobra sigurong ano kaya ang nangyari? Sa tubig siguro o sa hangin. Tsaka tong punong to at inaalis talaga siyang sobra. Dito tayo ngayon sa Burol dahil kasi meron akong according sa mga classmates ko, marami pa raw ditong lugar na walang kuryente at saka tubig. Yan ang ating aalamin ngayon. Kaya magtatanong-tanong din tayo mamaya. Kung so many faces, so many races, different voices, different choices. Some are mad while others mad. Some live alone with all that pain. Others grieve while others curse, and others mourn behind a big black curse. Some are pure, some have bread. Some are sober, some are wasted. Some are rich because of fate. Ayun palito na po tayo ngayon sa Burol at mag-interview po tayo ng mga ilang estudyante at magtatanong-tanong tayo kung ano ba yung naging epekto ng bagyo sa kanila. Okay? Ate, ano ba hindi ate, kayo namang i-interview nyo, ano talaga? Yan pa kayo nalaman. Ano po ang naging epekto ng umaga sa inyo noong nakaraang 2 minuto? Walang kami ang tubig. Tubig, mga limang araw. Limang araw kami walang tubig. Nakikit kami isang linggong walang ulam.
Hirap kami. At yung mga poste, naganyanan. Tapos yung tindahan ng mother ko, nabuwag. Ano ba? Halos buwag eh, pati yung mga puno, inangat. Marami siya nagpapito. Marami yung makadaan. Ako dito, alam ko kayong tubig. Kaya ko naku po, napakahirap. Sobrang dinanas namin. Kumuha kami tubig sa balon. Tapos yung may kapag, hindi sa balon, parang ginagulong na. Oo. Tapos overloaded. Nagkakagulong na na tao. Pagkatapos yung tulay dyan, may konting patak ng tulo ng hosba, ng tubo. Mga nakasahod, madaling araw pa lang. Ano ba yun? Para saan yung pang plasong siya? Hindi, pang tunayin, pang inumin. Ang tulong sa ano? Dito yung tulay namin dyan, papuntang area C. Pero malinis naman dahil. Pero malinis siya. May pulo lang siya. Doon, magdamag ang mga tao, madaling araw pala. Doon, mga alas pala. Sorry, nawalan po ng 5 araw. Sa amin kasi almost Pero yung tubig namin 3 days. At yung isang tapos na galak. Sige, ate, maraming salamat po. Actually ngayon, papalabas na tayo ng Burol. Nakapag-interview na tayo ng isa doon. So, nakumpirma ko na hindi totoo yung sinabi ng isa kong classmate sa Lasal na hanggang ngayon wala pa rin kuryente kasi 100% na meron ng kuryente sa kanila. Yun nga lang talagang kitang-kita kung ano yung naging epekto ng bagyo. Andyan yung ang dami-daming nawala ng bubong, ang dami ring nawala ng hanap buhay kasi nga wala rin pasok almost lahat ng mga naan dito naglalako ng mga pagkain diyan sa may elementary diyan ng Dasma. Ayun. Tapos ang ating kaunting ulat tungkol po sa nangyaring epekto ng bagyong Milenyo. Ang masasabi ko lang, kailangan po na palagi tayong handa dahil hindi po natin alam kung ano po ang maaaring mangyari. Tulad po ng mga taong naandun, hindi sila handa kaya hindi sila nakapaghanda ng mga tubig na pang gamit araw-araw. Yun nga rin po, mahirap din po talaga na walang kuryente kasi yung mga ibang lugar kasi kinakailangan ng kuryente para lang magkaroon ng tubig. Ayun po. Ako nga po pala ulit si Paulo S. Boyser. Maraming salamat po.